umaga po sa ating mga magsasaka. Ako po si Saldi Doctolero, 34 years old, nakatira sa San Antonio West, Lupao, Nueva Ecija. Ako po isang magsasaka na kabilang sa kooperatiba ng Lupao Pag-ahon Agricultural Cooperative. Sa project po na Pag-ahon Project, ako po ay naging isang key farmers ng project at kabilang po sa mga napili na kumuha ng mga proyekto. Sa kooperatiba po namin, ako po ay isang marketing officer o purchaser po. Ako po mismo ang nagpo-consolidate ng mga gulay at naatasang mamili ng mga gulay ng mga farmers at tumingin ng mga produkto na kalidad o hindi. Bilang isang magsasaka po at bilang isang tatanim ng mga gulay, ang challenges po na na-adapt po namin at dumating sa mga magsasaka ay kung paano namin itinda ang mga produkto namin. Ang isa pong problema po ay pag nag-oversupply po ng mga produkto, doon na po mismo yung nahihirapan yung mga farmers na dumating yung gulay nila ay masyadong mababa at hindi na kaya. Yun po dapat namin ang kailangan namin doon ay may mga market, pagtitindahan. Kasi may time po na yung mga farmers halos wala na po na pinamimigay yung gulay o hinahayaan na lang. Para sa akin po ngayon, bilang isa po ako sa magsasaka na nakaranas ng ganun, nag-umpisa po ako sa sarili kong galaw hanggang sa natuto po akong na sarili kong produkto, ako rin nagbebenta. Hanggang sa tumagal, tinutulungan ko na rin yung mga kapwa kong magsasaka na ibenta ang kanilang produkto. Nakapag-settle tayo ng mga buyers, mga ibang farmers na pwede natin kuhanan. Nakatulong na rin tayo sa co-op. At sa nangyaring Pag-ahon project nun, na dumating, pati yung mga produkto na dapat na isama at pwedeng ibenta na nahihirapan ibenta yung mga farmers. Doon po, malaking tulong po yung mga nangyari mga ganun. After po ng Pag-ahon project, medyo lumawak na po ang market namin. Katulad po ni Dison Farm na naka-address po sa Davao City na malawak-lawak din po ang hinahawakan. Kabilang din po ang Ateneo, mga schools kagaya ng UP, Foundation, mga ibang buyers po. Sa mga bagsakan po, halos naka-settle na po kami sa mga buyers. Sa Manila po, nidagdag po ang Tanyang Foundation na involve po ang mga simbahan. Isa rin po ang mga restaurant mula sa Makati, kagaya ng Gising-Gising. Sa ngayon po, kausap na rin po namin ang Soler, Walter Mart at continuous po ang pagkikipag-ugnayan namin sa kanila. Malaking tulong po ang training namin mula sa East West Company. Napaganda po ang mga taniman namin, lalo na yung mga produktong naha-harvest. At naging competitive rin po kami sa pagbebenta ng aming mga gulay. Lalong-lalo na po sa training po ng PhilGap, sa mga pag-ayos po ng mga gamit namin, yung pag-spray, paglagay po ng mga fertilizer. Yung mga dapat po namin gawin ay naiayos po mula po sa PhilGap. Naging safe po ang mga produkto namin. At sa market po, naging malawak po ang aming kaalaman at idagdag po ang mga market na pinagbebentahan namin ng aming produkto. Nagpapasalamat po ako sa LGU Lupao, sa PhilRice, lalong-lalo na po sa East West at malaki po ang naitulong nila sa amin, lalo na po sa mga training, kung paano iayos yung mga tanim namin. Lalo na rin po sa mga na-adapt namin mga buyers sa Manila na naitulong po ng ibang mga department para may connect kami sa mga buyers.